Hey, 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 lovely listeners! Welcome back to another episode of Becky's Podcast School Stories Edition. Oh, it's been a while. Naging busy ako ng whole February. Oh, sorry, I apologize. I have not filled my own audience, but here I am, missing in action. Okay, take two. Hey, lovely listeners! Welcome to another episode of Becky's Podcast School Stories Edition. Mabuhay sa mga tagapakinig ng Becky's Podcast School Stories Edition! Ang episode na ito ay medyo magiging kakaiba sa usual nating pagkukwento. Ngayon, tatalakay natin ng isang paksa na malapit sa puso ng marami, lalong-lalo na sa mga estudyante. Yung tipong sobrang effort ka sa isang project at alam mong deserve mo ng mas mataas na grades kesa doon sa kaklase mong kukuha lang daw ng idea sa draft mo. Pero, mas mataas pa yung grades kesa sa'yo. Yung alam mong ikaw yung blueprint ng project niya. Hay, may mga bagay talaga na hindi mo kontrolado tulad ng topic sa episode na ito. Bago tayo magpatuloy sa diskusyon ngayong araw, nais kong magbigay ng maikling disclaimer. Ang nilalaman ng episode na ito ng Becky's Podcast School Stories Edition ay para sa impormasyon at entertainment purposes lamang. Ang mga opinyon at payo na ibinahagi sa episode na ito ay batay sa personal na karanasan, pagsasaliksik, at maaaring hindi agreeable sa opinyon ng bawat individual o profesional sa larangan. Bagaman sinisikap naming magbigay ng tama at napapanahong impormasyon, ang mga paksa na tatalakayin ay maaring maging subjective at kakaiba ang interpretasyon sa marami. Mahalagang tandaan na ang bawat sitwasyon, pananaw, at mga layunin ng bawat individual ay magkakaiba at ang pamamaraang effective sa isa ay maaaring hindi angkop sa iba. Kung baga, ang pamamaraan ni Juan ay maaaring hindi angkop at nababagay sa kalagayan ni Pedro. Dahil magkaiba sila ng minamanehong sasakyan at magkaiba rin sila ng kanilang tinatahak na daan. Sa pagkakataong ito, ine-encourage namin ang aming mga tagapakinig na maging maingat sa mga impormasyong inyong na-absorb. Maghanap ng karagdagang sanggunian. Do your research. Mag-fact check at magtanong kapag kinakailangan. Gumawa ng matatalinong desisyon na angkop sa inyong sariling mga paniniwala at kalagayan. Magtimbang ng mga bagay-bagay, huwag basta-basta maniniwala at kagat ng kagat sa mga bait sa internet. Isang dilema na kinakaharap ng bawat isa sa atin, mga estudyante, profesional, negosyante, na lahat ay naghahangad ng recognition para sa mga efforts na ginagawa natin. Kaya habang tinatalakay natin ang paksa, inaanyayahan ko kayong i-comment ang inyong mga idea at pananaw sa episode na ito. Ang inyong mga sariling karanasan at mga pananaw marahil ay makapagbigay linaw o solusyon sa episode na ito. Kaya sama-sama tayo sa pagtukoy ng linaw sa gitna ng mga pagpipiliang deserve ko ba talaga? Or mas deserve niya? Manatili kayong nakatutok para sa isang pinagtatalunang usapin. Kayo po ay nakikinig sa Becky's Podcast School Stories Edition. Tara na at simulan natin! Deserve ko ba talaga? Or mas deserve niya? Hayaan niyo akong ibahagi ko ang isang mensahe na natanggap natin mula sa isa sa ating mga tagapakinig. Magandang umaga po. Tawagin niyo lang po ako sa pangalang Sunny. Wala po akong mahabang kwento kasi tamad po ako, honestly. Nag-message po ako dahil kagaya nga po ng sinabi ko, tamad po ako pero kahit ganun hindi naman sa pagmamayabang ay nasasagot ko naman ng maayos ang mga exams at quizzes namin. Madalas nga lang, nagigilty ako sa tuwing mas mataas pa ang nakukuha ko sa mga estudyante
na mas masisipag at hardworking sa akin. At sa tingin ko ay mas deserve nila ang grades na nakukuha ko. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay yung guilt ko pag nag-a-announce na ng mga may matataas na scores tuwing exams. Hi! Nagre-review naman ako pero hindi tulad ng review na ginagawa ng karamihan na umaabot ng magdamag. Sadyang may mga strategies lang po ako na na-discover na umayon sa aking pag-aaral. Kumbaga, na-discover ko kaagad yung learning strategy na suitable sa learning type ko. Wow! At yun nga po, napaisip po ako nang may isang pangyayari sa school life ko na hindi ko malimut-limutan. Sobrang sama ng loob ko talaga. Kasi, Miss Becky, one time, nagkaroon kami ng project and favorite ko yung topic. May kailangang output na i-submit. Sa science yun about electricity. Yung bang mag-i-improvise kami para umilaw yung mga iniko-connect naming circuits. Basta yun. Ang nangyari, nagpaplano na ako nun sa bahay. Tapos, inichat ako nung kaklase ko. Kung may naisip na daw ba akong theme or anything. Basically, yung plano ko, yung tinatanong niya. Sabi niya sa akin, ipaliwanag ko daw kung ano yung gagawin ko. At wala lang daw siyang idea kung paano magsisimula. Ako naman itong si in-explain ko sa kanya yung mga plano ko. Pero sabi ko, di ko pa sure kung tama ba. Saka, hindi ko naman nilahat yung plano ko na isabi, no? So, yun. Back to work na uli ako. Fast forward na tayo sa submission ng mga project. Pinapapresent kasi sa amin bawat project. Kung paano nagawa, bakit naisipan namin ganun yung style, saka kung paano nakatulong yung lesson sa paggawa ng project, something like that sa harap ng klase. Kaya ako, excited na kasi alam kong napakalupit ng naisip kong project. May theme pa, Spider-Man yung theme ko, panis. Fast forward ulit tayo. Natapos na kami sa pagpapresent at sa tingin ko, deserve naman ng project ko ng grade na line of 9. Kasi base sa presentation ng projects kitang-kita naman na medyo unique yung akin. Yan, edi ipinasa na yung project. Nung binalik na yung project namin, hulo, 10 of 8. Ayos na sana Kontento na sana ako sa natanggap kong grades. Kaso, tinanong ako nung classmate ko na nagtanong sa akin ng plano ko kung ano daw grades ko. Siya daw kasi 92. Matingnan-tingnan ko naman yung project. Ay para namang hindi pinag-effortan. Si Meses. Hala. Ano kaya nangyari? Si Ma'am, hindi kaya nagkapalit kami ng grades kasi magkasunod kami sa master list. Magkalapit yung apelyido namin ay. Pero bakit kaya? Miss Becky, sobrang sad ng Disney Prince nyo. Pero dahil maangas ako, di ko na lang pinahalata. Ini-congratulate ko na lang siya. Hay, naisip ko tuloy bigla kung ganito ba yung nararamdaman ng mga kaklase ko na mas masipag sa akin pero mas mataas yung mga score na nakukuha ko. At naisip ko din na i-share ko ito dahil alam nga namang ako lang ang nakaranas ng ganito sa buong mundo. Baka may makarelate at makapag-share din kung paano sila nakamove on sa ganitong pangyayari. I need advice to heal this sama ng loob. Gusto ko kasi talaga magsabi ng masasamang words ng mga panahon na yun. Hay!
Ayan, narinig nyo ang kwento ng ating sharer na si Sonny. Ayan, Sonny, maraming salamat sa pagpapadala ng mensahe sa ating podcast. Arigato! Para sa ating mga listeners na gustong mag-share at mag-advise kay Sonny, you can comment it in the comment box dito sa baba ng ating podcast. Salamat! Advice time. First of all, bago ko sagutin kung deserve mo o deserve nila, tatanungin muna kita. Ako ba ang teacher mo? Charot, de joke lang. Give yourself some credits naman for the enthusiasm gagawa ng project. Pero ito na. Ang tanong ko muna, bago ko sagutin, ay ano bang grading system nyo na napagkasunduan? Yan ba ay criterion-based o peer-graded? Okay, Sonny, makinig ka. May uri kasi ng pag-grade bunso. Pero as a student, at some point, naranasan ko din yan and I know how it feels. Pero as a teacher na ngayon, I'm sure hindi lang basta-basta ang pag-grade ng output. Gusto ko lang din palang i-commend muna yung pag-deal mo sa situation. I am very impressed towards your attitude sa part na kinongratulate mo siya kahit deep inside gusto mo nang magsabi ng masasamang words at alam mong mas deserve mo kasi. And that is a very mature move. Very good. Becky's podcast approved this behavior. May mga bagay tayong hindi kontrolado at hindi na mababago. Kaya yung mga bagay na lang na kaya natin i-control ang i-control natin at baguhin. And in that case, it is to control our response dahil yun na lang yung bagay na may control tayo. At para na rin hindi mag-cause ng malaking damage. So back to the advice. Mga uri ng pag-grade, right? I categorize it into two. May bardagol na pag-grade at maayos na pag-grade. Sa maayos na pag-grade, dito papasok yung criterion-based. Dito, bibigyan kayo ng competency na dapat i-meet, tapos may corresponding points yon. Then, si teacher ang magtototal and mag-grade. Tapos, yung sa bardagol na pag-grade naman yung mga classmate mo yung nag-grade sa'yo. Pero exemption dito yung mga section na maayos talaga ha. Kasi I've encountered different set of classes at meron section talaga na upper class ang behavior. I salute. Minsan, dito papasok yung influence ng isang student. Ano po yung student influence? Ito yung na-maintain na character ng isang estudyante sa school at sa loob ng classroom. Familiar ba kayo sa akdang Isang Dosenang Klase ng Estudyante ni Bob Ong? Halaw siya sa librong Aba, Nakakabasa na Pala Ako. Yung title na puro consonants, walang vowels. Ayun, sa loob nun, yung kwentong Isang Dosenang Klase ng Estudyante, may mga class clowns, geeks, mga Spice Girls, geniuses, yun, mga dagokpings, at kung anik-anik pa, basta basahin nyo. Yung mga nabanggit na yun, ay yung sinasabi kong character ng isang estudyante na nagiging indicator ng kanilang influence. Gets ba? Kung tambay ka sa TikTok, maraming TikToker ang gumagawa ng ganitong series. Yung mga uri ng estudyante kineme. Si Bob Ong ang nagpasimula nun. Yes, opo. I recommend, basahin nyo. Maikli lang yun. Ang funny pa. Mas mahaba pa yung binabasa nyong series sa Wattpad. Excuse me. Okay. For example na tayo. Pag kilala ka bilang matalino sa klase, kahit minsan, may errors na yung gawa mo, na-overlook siya ng mga peers or classmates nyo at ginigradean ka na ng mataas. Like,
Ito si Maceda, top 1 natin to eh. Okay nagawa nito, magaling to. 10/10. Same din pag kilala kang basagulero o medyo sikat. Ayun, doon nila binibase yung pag-grade sa'yo. Delicates dito yung pag meron kang kaaway sa classroom. Nako, nagkakagrade ka minsan nang di mo deserve. O kung minsan, baliktad naman. Ito ay kapag belong ka sa mga competitive class like star section na may toxic yung pagiging competitive. Toxic. Yung kilala kang genius pero dahil nga genius ka, hahanapan ka naman ng mali. Yun, ganun. Lahat na lang ng dahilan para mabawasan yung score mo gagawin nila. Or yun namang halimbawa, may classmate ka lang talaga na jinggit sa'yo dahil ikaw yung crush ng crush niya. Pero aminin, may ganang scenario sa classroom nyo. Mag-akes. So, pero I don't think teachers would do the same na bardagul na mag-grades. Pero I have a tea. Share ko lang. Kasi yung usapan namin ng mga kaklase ko at kakilala ko sa CTE sa school ko dati, nakako-teachers ko na ngayon. Of course, may mga ganyang experience. Kagaya ng case mo. Pero at generation namin, yung student noon, mga panahon na yun. So, ito na yung sinasabing luto yung laban pagdating sa mga contests o sa mga quiz bees and etc. na mga labanan. On yun ha, hindi ko din alam. Tilang to. So, kaya may mga disclaimer tayo. Mag-fact check. Yun. Yung mga ganong ganap. Kaya, hindi ko makakalimutan yung sinabi sa akin na kapag teacher na kami, ibigay mo yung grades na deserve ng bata. Dahil alam ng bata kung anong nangyayari sa nag-grade sa kanya o sa pag-grade sa kanya. At sana wala ngang nangyayaring ganun sa panahon ngayon dahil sobrang delicate na mga ganong move as a teacher. It could change a lot sa isang estudyante na nagawan mo nun. Mabuti kung positive ang effect. Pero kapag negative ang reinforcement na nakukuha ng student, 90% bad ang results. It could change students' perspective. It could affect their motivation. And worse, it might kill their eagerness and interest towards the subject. And I believe, aware ang lahat ng mga teacher dito. Dahil, bago pa kami maging teacher, paulit-ulit itong nila-lecture at kasama ito sa board exam para maging qualified teacher kami. Kaya, I don't think no teachers would do students dirty like that ngayong mga panahong ito. Please lang. At para naman doon sa mga estudyante na alam naman nila sa sarili nila na may kailangan silang i-improve, may signs yon actually kung di pa rin kayo aware na baka isa kayo sa mga estudyanteng ito. Tingin ko may nakahanay sa ire-record kong episode ang tungkol dito, so abangan nyo. Huwag nyo pong gamitin itong advice na ito para maging suitable at fit sa mga narrative stories nyo to make the teacher look bad. Malay nyo, ang dami nyo palang 5/50 sa mga quizzes nyo kahit complete naman. Aruy, ay talaga namang dadami ang wrinkles ni teacher. Kung sa pagiging complete lang po ang basihan ng pag-grade, nako, madaming ma-honor. Kaso, may grades po tayong kinocompute. Doon po natin nalalaman kung may natututunan ba ang students o wala. At para naman dun sa mga students na alam naman talaga nila na deserve nila ng grades na sa tingin nila ay deserve nila, huwag niyo pong kalimutan na may karapatan po tayo mga students na magtanong tungkol sa grades natin. Maging polite lang po tayo sa pag-ask, okay? Back to the advice. To heal the sama ng loob inside you, Sunny, di mo deserve mag-overthink. Magtanong ka sa teacher sa susunod. Huwag kang mag-alala sa kasabihang you get what you deserve kung hindi mo pa nagagawa ang lahat
para maging deserving ka. Kasama doon ang pagtatanong, pag-uunawa, at pagtanggap. Kung mangyari man uli yung ganitong sitwasyon sa'yo, ngunit hindi na tungkol sa school, balikan mo lang yung sinabi ko. Di mo deserve mag-overthink. Nagtanong ka. At kung sa pagkakataon na yon ay wala kang nakuhang sagot, consider the absence of response as a form of response. Huwag kang mag-alala sa kasabihang you get what you deserve kung hindi mo pa nagagawa ang lahat para maging deserving ka. Kasama na doon ang pag-unawa at pagtanggap. Give yourself the thing that you deserve, and that is inner peace. Yun lamang po. I hope may natutunan kayo sa episode na ito. May experience din ba kayong ganito? Share nyo na yan sa ating Facebook page na Becky's Podcast School Stories Edition or i-email sa beckyschoolstories@gmail.com. Samahan nyo ako sa susunod na episode para sa mas marami pang nakakaaliw na kwento. Hanggang sa muli, keep those stories coming. Muli po, ito ang Becky's Podcast School Stories Edition Storyteller, Becky. Nagpapasalamat.